kaibigan, lalo sa sponsor. Salamat po. Sana po ay supplian kayo ng Panginoon na marami po kayong matulungan na katulad po namin at katulad ko po sa katayuan sa buhay. Ng araw sa ating lahat mga kaibigan. Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isang actually may nag-prepare sa atin kay Tigalipit siya. Isa siyang single mom. Parang nakakaano yung kalagayan niya kasi single mom siya, PWD pa, at saka meron pa daw siyang meron pa siyang alagang ina na naka-bedridden na siya. Kaya puntahan natin, tingnan natin kung anong kalagayan niya. Actually, samahan niyo ako kasi dadaanan pa natin si Konsehala sa barangay hall ng Lipi. Let's go mga kaibigan. Samahan niyo akong tuklasin ang buhay ni Ma'am Leonie Bayata. Hindi ko sigurado yung name niya. Titingnan natin mamaya, ha? Let's go. Tayo ngayon sa Barangay Lipit, dito sa kanilang barangay hall. Titingnan natin si Konsehala. Siya yung kasama natin na hanapin yung pupuntahan natin pa. Ng Barangay Lipit. Siya yung kasama natin na pupunta kay ano yung pangalan po? Yoba Landini. Yoba Landini. Yung pupuntahan natin ngayong araw na to. Tignan natin at kumustahin natin ang kalagayan niya. Dito na tayo sa lokasyon ng ating pupuntahan. Si Leonie Bayata ang pangalan niya. Samahan niyo ako, nandito na. Dito na tayo sa kanila. Kakausapin natin siya. Titingnan natin kung ano ba yung mga ano nila. Kakamustahin natin ang kalagayan niya. Ibibigay mo pa sa kanila. Sige. Magandang hapon po. Kami po ay naparito kasi nirepair po kayo sa akin ni Alicia yung Tigano Salay. Malapit po namin siya nga mag-anak. So, ilagay natin yung microphone kay ate. Ilang taon ka na po? 43. Ay, 43. Mas ano pa siya sa akin. Mas bata siya sa akin. Ako ay 44 na. 44 na rin. Kaya nag-uumpisa na yung mga white hair na namin. Ayoko magkaroon ng white hair. Oo. Kumusta po ang buhay nyo? Siyempre lang po pamumuhay. Kasama po ng aking ulam. Ilan po yung anak mo? Katugaling. Ay, isa lang. Isa lang pala yung anak niya. Isa lang. Oo, isa lang. Ako ba yung mag-anak? Isa lang pala yung anak niya. Ilang taon na po yung anak mo? 12. Ay, 13 at teenager na pala. O, kasi sabi ni Alicia, nakita kasi ni Alicia na namimigay kami ng konting tulong. Isama natin dito si Konsehala. Opo kami sa ating Konsehala. Konsehala na kasi hindi namin mahanap si ate. Ading, yung bahay nila, kaya sinama natin siya. Gusto lang namin na bigyan ka ng konting tulong. Kasi sabi ni Alicia, meron ka daw nanay na bedridden. Oo, tapos PW ka din. Ano ba yun? Oo, PW din po siya mga kaibigan. Tanong ko lang, Ading, ano mo, trabaho mo halimbawa? Wala po ate kasi nagpag-alaga po ako. Nag-aalaga ka sa nanay mo. So, paano yung pang-araw-araw nyo na Ayun pong mister ko, trabahador po siya ng bakery boy po siya. Kaya ngayon, bali uuwi lang po niya ng isang linggo. Bali isang linggo pa lang po niya ng hapon. Ngayon, opo. Sa kawalan po ng pang-araw-araw po namin, pumasok na naman po siya ng construction. Hindi po ba siya tuloy-tuloy sa baker?
Umuwi na po. Umuwi na. Construction. Construction, paano po yung construction? Araw-araw po na may pasok? O, Ano po, araw-araw po. Dito lang po ang meron kaming mga binibigay na konting tulong. Sabi ni Alicia, puntahan mo sila, tita. Tawag ko namin si Alicia. O, may mga nagbibigay sa amin ng kaya namin inaano naman kasi may mga nag-sponsor sa amin at kami lang yung mga tigahatid. Kaya pinipili talaga namin yung mga bibigyan kasi hindi naman siya marami. Kaya lang syempre yung mga talagang nangangailangan ang gusto namin bigyan. Saka syempre yung mga talagang kumbaga ikumakayod o kaya gustong-gusto talagang kumita pero talagang hirap naman kagaya dito sa probinsya natin. Hindi naman talaga tayo makakahanap ng tuloy-tuloy na trabaho lalo na pag wala naman tayong halimbawa mga palayan, kung ano-ano pa, mga negosyo. Mahirap talaga yung kumita ng pera. Kumusta po si nanay mo? ano po, patuloy lang po yung pag-aalaga ko po sa kanya, although mayroon pong talagang arthritis po. Ay, arthritis. Ilang taon na po siya? Gout arthritis po. Ano po, bali ko na po siya, 67. Oo, ipakita natin mga kaibigan si nanay. Nandito siya sa loob. 67. Bata pa siya. Kung tutuusin bata pa si nanay, 67. Kumusta po? Makasao kayo ba na? Ay, nasakit ti bagbagiyo. Galat ang nagyo. Sakit na. Gout arthritis. Haan at maintenance na. Ano po ate, yung pong nireseta po sa kanya ng Dr. Albulario sa Bulacan ay noon po binigyan ko siya ng silicosid. Eh, medyo mahirap pong i-provide po yung silicosid na presyo. Eh, kaya po nagtataga na lang po sa naproxen na plaque. Yun po yung pang ano po Matagal na po siyang pain ganyan. reliever po niya sa Ay, buti kung hindi. Ang pagkakaalam ko po sa mga pain reliever kasi naapektuhan yung kidney. yun nga po. Yun naman po yung ano po niya, Yung reseta niya. yung reseta po. Ilang taon na po siyang nagkaganyan? Ano po, bali po 52. Ay, matagal na pala. Pero maayos naman pagkain niya. Kung makakakain mo. Kunti na. Di kasalay kami nang umila kayo ikantibasit nga tulong para tinagbakan nyami. Opo. Schoolmates ko niya. Oo. Schoolmates na ni Alicia. Oo. Kami nakita na kami nga ito tibabasit nga tulong in refer na kayo kanyami. Kunana nga ikaman aja ati takwa. Tabarbaran lang makatulong kanya kung kunana. Pang meron-meron tayo. Umaasa lang ate sa PWD honorario. Pag dumating po yung PWD honorario, Monthly ba yun? bali po monthly po yung pagbibigay, kaya lang po quarter lang. Mahirap umasa kasi napakatagal. Kung quarterly, every 3 months. Every 3 months. Every 3 months po siya magkakaroon ng pera. Kaya mahirap din po kasi asahan yung mga galing sa gobyerno. Kailangan talaga natin na meron sanang kita na araw-araw. Di balit, isa lang yung anak niya. Akala ko 2 o 3 yung anak niya. Isa lang pala. Ang hirap po ng buhay, mga kaibigan. Kaya po, pinili ko po na isa lang po yung aking anak. Although, gustuhin ko man po na magdalawa or tatlo. Hirap po yung buhay namin. Tapos ganito pa po yung kalagayan ko. Mayroon po akong kapansanan sa paa. Kaya hindi ko po makayanan na magdalawa or magtatlo ang anak. Tapos ganito pa po yung aking magulang na babae. Talagang hirap po na mag-provide or mag-ano po ng 3 anak o 2 anak. May kapatid ka ba? Wala. Mag-isa ka lang.
Mga kaibigan, mag-isa lang niya. Kaya wala siyang choice na tutulong din sa kanya. Hindi kagaya sa amin, napakadami po namin siyam kaming magkakapatid. Kaya nung nandun yung nanay ko, hindi lang ako yung magbibigay. Nandyan yung ate ko darating, nandyan yung kuya ko, yung mga kapatid ko magbibigay. Siya po ay mag-isa lang po niya. Mag-isa lang po pala niya na anak ni nanay. Kaya wala po siyang kasamang mag-aalaga talaga. No choice siya. Pati din po sa mga expenses nila, wala po siyang pwedeng paghingaan kasi mag-isa lang po pala niya. Wala siyang kapatid na kasamang mag-aalaga kay nanay. Magpalakas ka nanay. Hindi ka ba pwedeng maglakad-lakad? Kaya mong maglakad-lakad? Pag minsan anak ko na parang balutod na yung katawan ko ng lugar. Naliyo ako, bagsak ako mag-isa ako anak at marati naman silang wala. Maalis-alis. At kagabagyan naman siya kamiting siya, kanyang mga kanya, masanong siya sa mga mag-meeting. Ako, mag-ingat ka nanay. Tsaka kung ano, sa bagay, dito ka lang naman. Hindi, kaya no, minsan ate, tumagamigam ako kay Taksim Banta, natutumak. Awan kaduana. Pero nga, bilhin mo lumapang ka. Bilhin mo natanga. Halimbawa lumapang ka, iba't siyang itati pagkain nan. Paraan, pag nagugutom siya, hindi na siya mag-ano-ano. Gano'n natin ginagawa. Bun, tanon. Tapos, no, may sayo, ang kayo kapantar, pangharta na bato. Oo, na bato, baka naman itigkul kayo bato. Baka maisip karod na adi bato ko makatugaw. Alicia, maraming salamat classmate sa pag-refer mo sa kanila na pumunta dito sa akin. Maraming salamat sa maganda mong kalooban na ako ang napili mo na i-refer sa kanila. Maraming salamat classmate. Utang ko ito sa iyo na utang na loob ko sa iyo ito. Sana bigyan ka pa ng magandang kaisipan ng Panginoon natin. Yes. Tayo aalis mga kaibigan. Ipag-pray natin silang dalawa. Ha? Ama, maraming salamat po muli sa araw na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat araw ay isang mapagpalang araw sa aming lahat. Salamat, Panginoon, dahil nakilala po namin si Ading Gineva at ang kanyang nanay. Salamat, Lord, dahil nandyan ka palagi. Alam po namin, Panginoon, na patuloy mo silang iingatan. Ano man, Panginoon, ang kanilang haharapin. Lord, narayin ko, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Patuloy mo sila, Panginoon, na bigyan, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang puso. Kahit na Panginoon sila, Panginoon, ay nakakaranas minsan ng mga kahirapan sa buhay na ito, patuloy mo silang aliwin, Panginoon, at yakapin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon, at patuloy nilang maranasan sa araw-araw, Lord. Pinagkakatiwala rin po namin, Panginoon, ang kanyang buong may bahay, Panginoon, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan lahat, Lord. At patuloy mo sila, Panginoon, na akayin, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ang protection, Panginoon. Ang kanilang maranasan, Lord, sa araw-araw ng kanilang buhay. Lord, nawa, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na makapanood sa amin, Panginoon. Itas mo kayo ang kanilang puso, O God, na sana, Panginoon, ay maantig ang kanilang puso, Lord, at makapagbigay din sila, Panginoon, ng mga kunting mga pangakailangan ng mag-inang ito, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan, Lord, na silang dalawa lang, Panginoon, pero naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo po sila pagbabayaan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, na nilid mo kami, Panginoon, sa kanilang bahay at makilala po namin sila. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.